Ang mga aralin sa video na ito ay una, mga mahahalagang tauhan sa akdang Florante at Laura. Ikalawa, karagdagang kaalaman at mahalagang impormasyon ukol sa akda. Unang tauhan, si Florante. Siya ang pangunahing tauhan sa awit na Florante at Laura. Siya ang binatang anak ni Duque Briseyo at Prinsesa Floresca. Mangingibig ni Prinsesa Laura. Magiting na mandirigma. Hinalal bilang general ng hukbo ng Albania na nagtanggol sa pananalakay ng mga Persyano at Turko. Ikalawa, si Laura, ang magandang prinsesa ng Albania, anak ni Haring Linceo, natatanging pag-ibig ni Florante. Matapat ang puso sa pag-ibig, maganda at madaling mahabag na prinsesa. Siya ay tinangkang agawin ni Conde Adolfo. Ikatlo sa mga tauhan, si Aladin. Siya ay matulungin, isang Moro na kalaunan ay naging Kristiyano, matapang na mandirigma, kasintahan ni Flerida, anak ni Sultan Ali Adab at karibal ang sariling ama sa pag-ibig. Pinalayas ng sariling ama sa Persya, pinakasalan ni Flerida at nagligtas kay Florante mula sa mga leon at naging kaibigan. Ikaapat na tauhan, si Flerida. Siya ay kasintahan ni Aladin, matapang na babaeng Moro. Taglay niya ang kariktan, pinakamaganda sa buong kaharian. Tumakas mula sa Persya upang hanapin ang kasintahan na noon ay nasa kagubatan. Siya ay nagligtas kay Laura mula sa kamay ni Adolfo. Ikalima, si Haring Linceo. Siya ang hari ng Albania. Siya ang ama ni Prinsesa Laura. Ikaanim, si Duque Briseyo, ang butihing ama ni Florante, mabuting tagapayo at lingkod ni Haring Linceo ng Albania. Siya ay pinatay ng mga alagad ni Conde Adolfo noong agawin ng mga ito ang trono kay Haring Linceo. Inihagis ang mga labi ng Duque ng mga alagad ng Conde. Ikapito, si Prinsesa Floresca. Siya ang butihing ina ni Florante mula sa Crotona, maagang namayapa. Dahil sa pagmamahal sa ina, umuwi si Florante ng mas maaga mula sa Atenas kung saan siya nag-aaral. Ikawalo, si Menandro. Siya ay kamag-aral ni Florante at Conde Adolfo sa Atenas. Matapat at matalik na kaibigan ni Florante. Nagligtas kay Florante mula sa mapanganib na pagtaga ni Adolfo sa kanilang pagtatanghal ng dula sa Atenas. Siya ay kasangga ni Florante sa mga kinaharap na digmaan. Ikasyam, si Antenor, isang guro sa Atenas. Ang butihing guro ni na Florante, Menandro at Conde Adolfo. Siya ay naging gabay ni Florante sa maraming magagandang aral sa buhay. Ikasampo, si Conde Adolfo. Siya ay anak ng magiting na si Conde Salino ng Albania, taksil at may lihim na inggit kay Florante mula noong nag-aaral pa sa Atenas, lalo't nauungusan siya ng binata sa kasikatan. Pinakamalaking balakid sa pag-iibigan ni Florante at Laura. Siya ang aagaw sa trono ni Haring Linceo ng Albania. Ikalabing isa, si Sultan Ali Adab. Siya ang sultan ng Persya, malupit na ama ni Aladin. Humatol ng kamatayan kay Aladin at nang hindi maituloy ang hatol ay inutos na lamang na kailanman hindi na makababalik pa sa Persya ang sariling anak. Umagaw sa kasintahan ng sariling anak at ninais itong pakasalan. Ikalabindalawa, si Conde Celino, magiting at isa sa mga humadlang sa tagumpay ni Florante, ngunit kalaunay natalo rin. Siya ang ama ni Conde Adolfo, kabilang sa mga kalaban ng Albania, kasapi ng mga Moro, pinuno ng hukbo na lumaban kay Florante sa digmaan.
Ika-13, si Menalipo. Siya ang nakatatandang pinsan ni Florante. Siya ang nagligtas kay Florante noong sanggol pa lamang ito mula sa buitreng dadagit sana sa kanya. Naligtas niya si Florante sa pamamagitan ng pana at busog. Ika-14, si Emir. Siya ay isang Moro o Muslim. Siya ay hindi nagtagumpay sa pagpaslang sana kay Laura. Ika-15, si General Osmalik. Siya ang general ng hukbong sumakop sa Persya sa ilalim ng pamumuno ni Aladdin. Ika-16, si General Meramulin. Siya ang pinuno ng mga nais sumakop sa Albania mula sa Turkiya. Inyong natukoy at nakilala ang mga pangunahin at mahalagang tauhan sa awit na isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar na Florante at Laura. Dumako tayo sa karagdagang kaalaman ukol sa aralin. Ang akdang Florante at Laura ay isang awit na isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar. Ang paglalaban ng mga Moro at Kristiyano sa awit ay naitago sa pag-iibigan ni na Florante at Laura sa mga balakid na kinaharap at tunggalian ng mga tauhang sangkot. Bagamat mahigpit ang sensura ng mga Kastila sa panahong iyon, naitago ng may akda sa pamamagitan ng paggamit ng alegorya ang mensaheng pagtuligsa at pagtutol sa kalupitan at pagmamalabis ng mga Espanyol sa Pilipino. Ginamitan din ng simbolismo. Makikita ang palalim na diwa ng nasyonalismo. Ang mga tauhan at mga pangyayaring nagdulot ng kaawa-awang kalagayan sa kaharian ng Albania ay kasasalaminan ng mga naganap na kataksilan, kalupitan at ang kawalan ng katarungan sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.